Isang panibagong topic na naman po ang ating tatalakayin po ngayon mula po kay Melvs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel, no? At huwag nyo rin po sanang kalilimutan na mag-subscribe din sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng itong mga reaction video. Title po nito, Duterte may isiniwalat sa China, wawasakin ng Pilipinas pag hindi ako sumunod. Nako, gegerahin tayo ng China. Nako naman. Didiretso na po natin to, no? Para po makita po natin ang nilalaman ng video na to. Let's do this. Kakapasok lang na balita, kumpirmado na. Trinidor tayong lahat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangalanan na kasi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kung sino ang Pangulong nangako sa China. Walang iba kundi si former President Digong. Inamin na rin ni President Duterte na nangako to. Dito pinangako raw na aalisin ang BRP Sierra Madre. Grabe, no? Grabe itong yung mga nangyayari po sa ating bayan, no? Dahil po may ganito pong issue, no? Masasabi po talaga nila noon na wala raw pong tension dyan sa West Philippine Sea ukol sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Pero nga, meron po kasing gentleman's agreement, kaya po ganun. At ito na po, no, mismo nga sa bibig rin po ng ex-president, no, lumabas po sa kanya na talagang takot po siya sa China, no? At talagang talagang hindi po tayo papalag, talaga pong bow down ang gobyernong Duterte po noon sa China. Kaya po ngayon po ay lumalabas na po to at marami na po talagang hindi na po sumasang-ayon o sumusuporta sa sa Duterte administration, no? At sa kanyang mga sa kanyang mga kasama. Talaga pong ang gulo po ngayon talaga. Tukol dyan, no? Sana po talaga magkaroon na po ng pagdelitis yan tungkol dyan sa gentleman's agreement para po maliwanagan po tayo lahat. Ibig sabihin ba nito, pumayag si Duterteng lumayas tayo sa sarili nating teritoryo? Ba't naman ganun PRRD? Atin ang West Philippine Sea, ba't ka pumayag sa kagustuhan ni Chinese President Xi Jinping? Ano ang dahilan mo? 非方违背承诺，拒不拖走仁爱礁非法涉滩的军舰。二是是否否认杜特尔特政府时期。 Second, the Philippines denies the existence of the gentleman's agreement reached with China under the Duterte administration, 'di ba? Wala naman kasi talagang ini-endorso kay PBBM na merong gentleman's agreement. Kaya hindi ino-honor ni PBBM o hindi niya inaano yung gentleman's agreement na yan. Kasi nga po walang in-endorso sa kanya, walang written agreement, laway-laway lang. At syempre, ang ating Pangulo ngayon po ay naninindigan po talaga dyan dahil po syempre, masigasig ang ating Pangulo na labanan po yung pangbubuli ng China sa atin. Kaya hindi po ubra yan, binasura na po ng Pangulong Bongbong Marcos ang gentleman's agreement na yan. Although, kailangan po talagang manitis yan, no? Gagawin po talagang lahat ng paraan ng Pangulong Bongbong Marcos para malaman po ang katotohanan, no? Sabi niya nga po na kahit po sa kanya rekta nang sabihin ni Pangulong Duterte sa kanya kung ano po yan, no? Kahit wag na po dumaan sa kung ano-ano mang ahensya. Kahit po sa kanya sabihin na po mismo ni Duterte kung ano po talaga yung gentleman's agreement na yan. Na which is dinideny din po talaga ni Pangulong Duterte, no? Kumbaga naguhugas po siya ng kamay, no? Napakatalino rin po kasi po talaga pong wala pong written agreement, talaga pong hindi po siya sasabit, walang ebidensya, no? Ang taba din ng utak ni Digong dyan sa part na yan, no? Pero po talaga, ang talo po talaga dyan ay tayo pong mamamayan. Kailangan po talaga malaman po natin ang katotohanan tungkol po dyan sa gentleman's agreement. Dahil nga po, tayo po talaga ay ginigera po ng China o hinaharas ng China dahil po dyan, no? Kasi po naninindigan po talaga sila na meron pong gentleman's agreement. Kaya po tayo ay lagi pong hinaharas dyan, no? Kasi po talagang pakiramdam ng China na tayo ay lumabag dyan sa gentleman's agreement na wala naman po talagang basehan, no? Kahit nga po yung dash line po nila, di ba? Sila lang po nakakaalam nun, eh. Marami pong invento yan, no? Yung China, no? Kaya yan pong na yan, gentleman's agreement na yan ay hindi po yan e-epekto sa Pangulong Bongbong Marcos. 同中方达成的君子协定。 在海上肆意侵权挑衅。 Dito pinagbantaan pa tayo ng China kung ayaw raw ng Pilipinas ng malaking gulo at mananatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Panindigan ni Pangulong Marcos ang ipinangako ni Duterte. Itigil na rin ang pagsasaayos ng barko. At
at lumayas na tayong lahat sa West Philippine Sea. Ay hindi naman pwede yon, no? Walang pakialam ng Pangulong Bongbong Marcos at ang ganyang gobyerno diyan sa pag-uusap niyo ni Duterte, ni Xi Jinping. Hindi epekto yan, no? At hindi puro kayo pananakot, puro na lang ganun. Lahat na lang ng bansa tinakot nyo, pero ginera nyo ba? Vietnam, ginera nyo ba? Taiwan, ginera nyo ba? Indonesia, ginera nyo ba? Wala. Puro laway lang, puro lang kayo paninindak, pero wala talaga. Kasi hindi talaga pwedeng magsimula ng gera basta-basta ang China kasi pilay po ang kanilang ekonomiya, no? Dito papayagan raw ng China ang Filipino fisherman na mangisda. Pero dapat daw magpaalam tayo sa mga Chinese. Bakit magpapaalam pa sa inyo? Teritoryo namin yan. Kayo nga nang i-invade ng territory. Kahit yung sa Pangasinan, nung latest lang, nagpunta doon. Malapit lang sa Pangasinan yon. Sinundan nyo pa din. Binuli-buli nyo pa rin, di ba? Anong klase yan? Kumbaga, kung tutuusin nga kayo ang dapat ng kayo ang dapat ng ginegera talaga dahil sa ginagawa nyo. Kasi kayo ang pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo. Ganyan kayo. Pero pagdating ng hindi nyo naman mapanindigan yan. Puro lang kayo pangaharas o puro lang kayo bunganga. Puro lang kayo banta-banta. Lahat na lang ng bansa binantaan nyo. Napakaliit na bansa, hindi nyo nga magere. Puro lang kayo ganyan. Lalo yung Taiwan, napakaliit. May nangyari ba? Pinalagpalagal lang din kayo ng Taiwan. Wala rin nangyari. Hanggang ngayon. Tapos ngayon, Pilipinas pa na maraming kaalyado. Gaganyan ninyo, bubulihin nyo. Hindi pwede yan sa aming Pangulong Bongbong Marcos. Talagang papalagan kayo. Hindi man kayo palagan ng pisikalan sa ginagawa nyo na pang-water cannon o kung whatever. Lalabanan kayo niya sa international law ng Pangulong Bongbong Marcos. At talagang may pangilang batas ng Pangulong Bongbong Marcos. Talagang sinusuportahan na yan ngayon talaga ng maraming Pilipino kasi po naninindigan po ang aming Pangulo. Lalabanan ng mga mananakot. Nakakadismaya dahil sa maling pangako ni Duterte, tayo pa ang dapat sumunod sa China. Kaya nga 中方要求菲方立即拖走该舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。 Wala kayong magagawa, hindi tatanggalin ng BRP Sierra Madre doon. Kahit lumuha kayo ng dugo, hindi mawawala ang BRP Sierra Madre doon, no? We demand that the Philippines tow away the warship at once and restore the Renjiao state of hosting zero personnel and facilities. Samantalang kayo nga nagtayo kayo ng mga island dyan, which is, di ba? Teritoryo nyo ba yung pinagtatayuan nyo? Sobra na kayo, as in. No? Yung gobyerno nyo, masyado na kayong mga sakim sa masyado kayong sakim sa lahat, talagang lahat gusto nyong kunin kahit hindi sa inyo. Wala na nga kayong kakampi. Lahat na nga ng bansa, halos kalaban nyo ano nangyayari sa inyo ngayon? Bagsak ang ekonomiya nyo. Ngayon, ang Pilipinas, sobrang lakas ng Pilipinas ngayon, lalo na sa pagdating sa ekonomiya. Maraming ipapasok ngayon na business ang US dito sa Pilipinas, lalong-lalo na ang Japan. Paano na? Palakas na ng palakas ang Pilipinas, lalo na ang infrastruktura. At ang sandatahang lakas, pinapalakas na rin ng aming Pangulo. Paano na kayo? Puro kasi kayo ganyan, puro kayo pangaagaw ng teritoryo. Pagdating naman ng huni, wala naman, hindi naman kayo makapalag, puro lang kayo pagbabanta. Sige, nasanay kayo kay Duterte. Wala namang ganun ngayon. Hindi kailangan i-honor ng aming presidente yan ngayon. Kaya kailangan talaga malaman na yan talaga pag nilitis yan sa Senado o sa Kongreso, yung gentleman's agreement na yan. 愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方实施运补。 Actually, nakakaawa nga dito yung mga mamamayan ng China yung mga inosenteng mamamayan ng China kasi nga bini-brainwash sila. 'Di ba? Ang balita sa kanila, tayo yung nagpo-provoke ng gulo diyan sa West Philippine Sea, tayo yung gustong mangkamkam. Pero hindi alam na mga mamamayan ng China na bini-brainwash sila. Na ang gobyerno nila ang nagsisimula ng gulo diyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Kaya hindi natin talaga maano lahat ng Chinese kasi yung maraming inosenteng mamamayan din ng Chinese na walang kinalaman diyan. Ang gobyerno lang ng China talagang sakim. Yung pamumuno ni Xi Jinping. 中方将全过程予以监控。 Sisihin man natin si Pangulong Duterte, pero ayaw daw nitong makipagyera sa China.
Natatakot si Digong na ibuwis ang buhay ng mga Pilipino dahil lang sa West Philippine Sea. Hindi yun nga masyado siyang takot Sa first time in history, paulit-ulit ko na nga sinasabi, no? Siya lang yata yung presidente na nag-declare ng ganyan, no? Natakot siya sa kalabang bansa. Natakot siyang magera, no? Ano pa naman siya di ba? Leader pa naman siya ng bansa, sinabi niya yon, di ba? At nagbiro pa, di ba, na gawin na lang probinsya ng China ang Pilipinas. Anong klaseng pinuno yung magsasabi ng ganon? Di ba? Talagang ang moral ng ng mga mamamayang Pilipino sobrang baba, di ba? Kung isipin mo, leader mo magsasalita ng ganon, ipapamigay ka na lang sa China kung tutuusin, di ba? Parang bahala na kayo dyan, sige, gawin yung gusto nyo. Magpapasakop na lang kami. Di ba? Walang balls, di ba? Walang paninindigan. Anong klaseng pamumuno yan? Kaya mga kababayan ko, gumising kayo. Alam nyo na dapat ang gawin dyan. Huwag kayong maging panatiko ng mali. Diba? Manindigan tayo, ilaban natin ang bayan natin. Pinagbantaan raw ito noon ni Chinese President Xi Jinping na malaking gera ang mangyayari pag naghukay ang Pilipinas doon. Ayun lang nga diba? Sinabi rin ni Pangulong Duterte yan, di ba, na mismong teritoryo natin doon siya maghuhukay. Pero bakit siya nagpapaalam sa China? Anong klase yun, no? Kumbaga bahay mo no? Sa loob ng bahay mo. Nandoon ka, magpapaalam ka ba sa kapitbahay mo na may gagawin ka sa loob ng bahay mo? Tama ba yun? Grabe, no? Grabe, yukong-yuko talaga ang Pangulong Duterte dito sa China noon, no? Na which is, kailan lang sinasabi niya, no? Takot daw talaga siya sa China. Diba? Anong klaseng pamumuno yun, no? Grabe. Pero bakit hindi pumalag si Duterte? Bakit nanaig ang takot sa kanya na baka gerahin tayo ng China? Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, lang nga yun, diba? but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings, ako na I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diretso ko na siya. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Grabe nakakahiya po. Nakakahiya po talaga to, no? Samantalang po, pagdating po sa ating mga mamamayan, di ba po? Napakatapang, di ba? Yung nagkaroon siya ng drug war, no? Correct me if I'm wrong, no? 6,000 mahigit na ang namatay, di ba? Diyan sa drug war niya. Na Pilipino, sobrang tapang. Pero pagdating sa kalabang mananakop, di ba? Bahag ang buntot. Diba? Kawawa po ang mamamayang Pilipino dahil po dito sa nalaman po natin ngayon sa mga lumalabas po ng revelasyon ng ating ex-president, no? Talagang naninindigan siya, natakot po siya sa kalabang bansang China. Wala po tayong aasahan, no? Pwede tayong ibenta talaga ng ex-president Duterte. Grabe. Sobrang sakit po sa kalooban yun, no? Halimbawa po, tatay mo, no? Kaya kong ibenta ng ganon-ganon lang. Diba? Kasi po siya ang magsisilbing ama natin noon nung siya nakaposisyon diyan sa pagkapangulo sa Pilipinas. Pero diba, ganun po siya yumukod sa China. Sobrang nakakadismaya po ito, no? Na first time ko nga lang po narinig na may presidenteng ganito. Sobrang duwag po, no? Wala pong bayag na gobyerno ng Duterte. Grabe. Totoo nga ang balita noon. Kung hindi makakapaghukay ng langis ang China sa West Philippine Sea, sisirain nila to ng buong-buo. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone, the Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. O, diba?
Ngayon, 'di ba, mas maraming Pilipino ang aware sa nangyayari sa West Philippine Sea. Samantalang noon kasi akala ng Pilipino, akala natin na tahimik, 'di ba? Na na walang tensyon. Kung meron man hindi ganoon kaputok, 'di ba? Ngayon kasi may transparency, nalalaman ng buong bansang Pilipinas ang nangyayari. Talagang masigasig ang Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Hindi nagpapasawalang bahala, hindi nagpapasakop, 'di ba? Hindi mo makakaringgan si Pangulong Bongbong na sige, sakupin nyo na lang kami, gawin nyo na lang kaming probinsya. Diba? Pumapalag ang ating presidente. Diba? Ibinasura niya na nga yung gentleman's agreement na yan, na ang termino niya ay secret agreement. At talagang kinakalkal niya po yan, no? Gusto niya talagang malaman kung anong nilalaman yan. Kasi nga, baka mamaya, talagang ibinenta na tayo ng administrasyon ng Duterte, diba? Mahirap yun, diba? Mahirap yun. Kaya kailangan talagang malaman nating lahat yan. Lahat tayong mga mamamayang Pilipino. Kasi talagang karapatan natin na malaman yan. Kasi hindi talaga pumapalag ang administrasyong Duterte sa China. No, kung bakit ganun, kailangan nating malaman para magising po ang mga mamamayang Pilipino na talaga po nakasuporta pa rin sa gobyernong Duterte. Kasi talagang wala po tayong makikitang paninindigan na ilaban tayo. Kumbaga halos ibenta na nga po talaga tayo ng pamamahala na yun. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in responding to China threat in the West Philippine Sea. Diba? 80% na ng Pilipino ngayon na sumusuporta sa laban dyan sa West Philippine Sea. Gising na eh. Lalo ngayon, digital era, no? Isang pindot mo lang, masa-search mo na yan eh. Makikita mo na ang katotohanan. Diba? At talagang hindi magsisinungaling eh. Kasi kahit lahat ng buong bansa halos nakasuporta sa atin eh. Diba? Tayo ang may karapatan, tayo ang binubuli, hindi tayo ang nagpo-provoke diyan sa West Philippine Sea. Diba? Lahat halos ng bansa nakasuporta na sa atin. So ibig sabihin lang noon, tayo ang nasa tama. Diba? At ngayon ang gobyerno natin talaga ay talagang kumikilos laban niya sa mga mananakop. More countries are extending security cooperation. Tama. More countries are pledging their support for the modernization of the armed forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Kaya ngayon, palakpakan nga natin ang ating gobyernong PBBM. No? Talagang kumikilos ang ating gobyerno. No? Kahit na sino pang magsalita sa kanya ng hindi maganda, kahit na itong si Pangulong Duterte ay ad hominem sa kanya o mura ng mura sa kanya para ipatutsada ay hindi niya pinapansin. Sabi nga ni President Bongbong Marcos, di ba? Nakita niyo ba akong umiyak? Di ba hindi? Parang ganoon, di ba? Did you see me cry? Kumbaga, nakita niyo ba akong inalmahan yung mga sinasabi nila na yan? Hindi. Basta ako magtatrabaho lang ako ng magtatrabaho para sa bayan. Ganun ang sinasabi ng Pangulong Bongbong. Di ba? Ganun dapat ang Pangulo. Hindi yung kung anong sabihin ng kalabang bansa, yuyuko lang yan. Sige, master. Opo, master. Sakupin nyo na kami, master. Di ba? Kikis ko na lang po puwet mo, master. Huwag ko na pong magalit, master. Di ba? Anong klaseng presidente yung ganun? Ako, mga kababayan ko, gumising kayo. Malinaw na ang lahat. Trinador tayong lahat ni Duterte. Pero iniisip lang pala nito ang kapakanan ng mga Pilipino. Pagbantaan ka ba namang bubombahin ni Chinese President Xi Jinping? Wala, puro banta lang yan. Nako. Bantang lugaw lang yan. No, paulit-ulit ko na pong sinasabi dito sa aking mga vlog, no, dito sa aking mga reaction video, na lahat halos diyan sa Asia, no, nakatabing bansa ng China, yan, Malaysia, Japan, yan, mga yan, lahat halos Taiwan, di ba? Puro binantaan. Wala nangyari. Di ba? Oh, diretso pa rin yung yung mga ginagawa ng mga bansa na yan diyan sa West Philippine Sea din. Pero ano nangyari? Ginera ba ng China? Wala. Laway lang. Di ba? Talagang no choice si Digong. Kaya siguro naghahanap ng tropa si Pangulong Marcos ngayon para just in case na magkukay tayo sa West Philippine Sea, may mga bansang handang may paggera para sa atin. Wala, hindi kakayanin ng China ang Pilipinas talaga. Sabihin na natin sila yung may pinakamalakas na navy. Sabi nga sa balita, di ba? Sila yung may pinakamalakas na sandatahang pandagat, di ba? Pero, nako, kahit sila yung may ganun, tayo ang meron tayong malalakas at well-experienced na mga na mga navy. Lahat na sa army natin, mga musang, lahat yan.
talagang bihasa ang sa atin. Kumbaga, kung magkakaroon talaga niyan, kumbaga, ano yan eh, experience. 'Di ba? Sila po, ang China, matagal na po silang hindi gumigera. Samantalang tayo po talaga ay kumbaga sa salitang kanto ay batak na batak po ang ating militar. Tandaan nyo yan, no? Isa po tayo sa world's elite force po tayo, no? Sa buong mundo. Talaga pong hindi po papaano ang Pilipino po talaga. Lalo po ang ating mga scout ranger. Lahat po halos ng sandatahang lakas natin. Malalakas po talaga, hindi lang sa ano, hindi lang sa dagat, no? Sa lahat po. Sa lahat po talaga. Malakas ang Pilipino. Lalo na meron tayong mga kaalyado, no? Kumbaga nga sinasabi ko, no, kung yung Taiwan nga eh ganun lang kalit na bansa, hindi nila masakop, tayo pa kaya na maraming nakasuporta sa atin. Hindi po pwede 'yon. Hindi po pwedeng mangyari 'yon lalo sa pamumuno ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo, anong inyong reaksyon sa nakakagulat na balitang ito? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Ayun, no, ating pong nagawan po ng reaction video, ang video po na to ni Melbs Castle. Ilalagay ko po sa description ang link ng kanyang video para po makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ilagay nyo na lang po sa comment section kung anong saloobin nyo po dito po sa inyong napanood. Huwag nyo po sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Marami pong salamat. Mag-iingat po kayong lahat saan man kayo sa mundo. God bless and peace out. Bye.